Sa ating pong linya mga kapuso, ngayong pong umagang ito ang head ng General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRRMO, Dr. Agripino Dacera Jr. Doc Dacera, Doktor, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB Radio na TV pa. Kumusta po kayo, Dr. Dacera? Magandang umaga rin po, Ka-Orly. Okay naman po kami sa ngayon, ano po. Kumusta ho yung supply ng kuryente at maging ng tubig dyan po sa Jansan ngayong umagang ito? Well, malaking bahagi na po ng General Santos ang na-restore na po ang power. Ang nanatili lang po na may konting problema, yun pong aming komunikasyon. Although nag-improve na rin po ng bahagi, pero mahina pa rin po. Ano po. Sa water utilities naman po, na-restore na rin po in some areas of General Santos. About 80% restored na po. Mukhang kailangan pala kung meron tayong tulong na makukuha mula sa mga telcos para at least mapalakas ang signal na kinakailangan, mga wifi at kung ano-ano pa, dahil yan ang isa sa mga mabilis na paraan ngayon na komunikasyon, lalo't lalo sa mga lugar na naapektuhan po nitong lindol na ito. Doc Dacera, ano po? Tama po kayo dyan, Ka-Orly. Sa ngayon po ay patuloy pa rin po ang ating search, rescue, and recovery. Meron po pa rin po tayo nananatiling nawawala na tatlo. Sa injured list naman po natin, meron po tayong admitted na 94 and then not admitted is 569 for a total of 663. Ito po dumami po ito ngayon sa ating lista dahil sa patuloy po nating pagkakalap ng mga impormasyon mula po sa mga klinika at ospital ng mga pasyente po na na-admit or ginamot sa kanila pong mga fasilidad na ang kadahilanan po ay yung pagyanig. Sa mga napaslang naman po, ng mga dead fatalities po natin, umangat po sa 1,414. Ito po ay umangat dahil sa yun nga pong na-recover na 2 kahapon, dumagdag doon sa 12, and then meron din isa kahapon, 2 kahapon, tama po. Kaya po naging 14. 14. At may 2 po na namatay while admitted po in situ, na ang dahilan din po ay yung pong lindol. Alright. Sa mga pamilya. Doc, itong tatlong hinahanap, tukoy ba kung saan hahanapin ang mga ito at subject ng search and rescue, Dr. Dacera? Tama po, sir. Sila po yung subject ng rescue as of today. Alam naman po kung saan ito ibig sabihin. Kaya ako tinatanong yon dahil baka ito'y nadaganan sa bahay o saan mang establishmento. Opo, yung isa po dito ay ang cause is drowning nung pong day 0. And then meron pa pong isa na biktima po ng landslide, gumuhong lupa dito po sa may bulubunduking parte po ng siyudad ng General Santos. Doc Dacera, malaman lang ho natin kumusta po ang sitwasyon ng mga ospital kasi mukhang magtatagal pa ito dahil hanggang ngayon siguro may mga posibleng sinusugod pa rin at ngayon nakakaranas ng kailangang mabigyan ng atensyong medikal. Kumusta po mga ospital po dyan sa Jansan sa umaga ngayong ito? Ngayon po, meron po tayong mga ospital na nagkaroon po ng mga damage kaya po hindi full capacity operation. Pero the rest naman po, actually after lunch po nung day 0 natin ay na-stabilize, na functional na po yung ating mga hospital except for some na nagkaroon po ng mga damage. Ang mga ibang pasyente po nila ay nananatili po sa labas at nasa mga temporary shelters po. Kaya po isa sa kinakailangan namin dito yung po provision ng mga tents and hospital beds para po doon sa ating mga pasyente na nananatili po doon sa mga temporary shelters. Ilang ospital tong nasa labas pa mga pasyente at hindi pa pwedeng pumasok sa loob?
Sa ngayon po, sa natatandaan ko po, ano po, meron pong dalawa tayong ospital Mhm. na ganun po ang sitwasyon. Alright. Pero yung anong ospital nga pala binisita ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon? Nasa loob ng mga pasyente pero hindi ho yata 100% pa. Tama ho ba? Tama po, tama po. Mhm. Nasa St. Elizabeth Hospital St. po yun. Elizabeth Hospital. So, hindi lahat ng bahagi ng ospital ay merong pasyente. Tama ho ba, Doc Docera? Tama po. Bakit po? Nananatili po yung iba doon sa Mm, ibang sa labas mm. at yung iba naman po ay inilagay doon sa mga wing po ng hospital na hindi naman po restricted. Paano ngayon kung may mga kinakailangang sa ilalim sa sensitibong operasyon, Doc Docera? Come Pag may again, mga sir. kinakailangan ng sensitibong operasyon. Well po, yun nga po, meron pong ilang ospital kami dito na hindi po functional yung mga operating room. Nagkakaroon lamang po ng mga transfer sa ibang hospital. Meron namang mapaglilipatan. Kaya naman pong Opo, tugunan. Ibig sabihin din salita, opo, kaya naman pong ibiyahe. Ano po? opo. Okay. Bukod sa mga ospital, kumusta po yung mga paaralan? Lalo't-lalo na ho yung nung unang araw maraming estudyante nakisama sa balik eskwela pero pagkatapos doon suspendido na ho ngayon ang klase. Tama po yun, Ka-Ordi. Nagkataon lamang po na nung yumanig, nagpa-flag racing pa po yung ating Oo nga mga po. mag-aaral. Dahil nasa labas. Wala pa po sa loob ng mga gusali. Ano po. Mm. Meron pong mga naitalang mga damages po. No? Some are for evaluation, meaning tag yellow. At yung iba naman pong mga paaralan, may mga gusali po sila na tag red Mm. or restricted na rin po. Mm. So, nangangailangan din po ng tulong para sa reconstruction ng mga paaralang ito. Dr. Dacera, ang mga kalsada, mga tulay patungo ng Jensen, madaraanan po na maayos? Opo. Lahat po ng kalsada, yung mga major thoroughfares natin, highways, passable naman po to Jensen. For bridges naman po, passable pa rin po. Meron Okay. lamang po isang tulay na nagkaroon po ng lamat. Masasabi naman natin ngayon kung gaano kalawak po ang epekto po ng lindol. May mga nagsasabi kasi around 70-75% ng mga struktura, mga gusali sa Jensen naapektuhan ng lindol. Tama ho ba yung pag-estimate na yun, Dr. Dacera? Well, hindi naman po ganun kalaki, no? Pero it's less than 50% naman po. Ibig sabihin, may mga gusali naman na maaaring gamitin sa mga oras na ito. Opo. Paano? Nagkaroon na po ng building inspection kahapon. Mm. Dalawang teams po mula sa lokal na pamahalaan sa tulong po ng mga professional organizations po like the ASEP, Association of Structural Engineers of the Philippines. At mayroon naman pong mga gusali na evaluate at meron naman pong sinasabing mga doable, usable pa rin po. Ayan. Yung nga lang, kinakailangan ngayon ng palagay ko, tama yung panawagan po ninyo, mapakikinabangan na tent. Dahil may mga nararamdaman pa rin yata ang aftershock. At hanggat yan ay may banta o may pangamba na maaring may pagyanig na malakas, mukhang mas mamarapatin ng ilang mga residente sa labas muna talaga. Dr. Dacera, ano po? Tama po kay Flip, sir. Meron pong ilang residente na nag-evacuate sa maraming kadahilanan po. Mayroong partially damaged or totally damaged na yung kanilang mga bahay. Ang iba naman po ay naninirahan sa mga mapanganib na lugar tulad ng baybayin at sa mga bulubundukin po. Kaya pinili po nila na manatili sa mga evacuation center. Well provided naman po yung kanilang mga pangangailangan doon sa mga barangay, Mm-mm. Dahil for their privacy, although nasa evacuation center sila, nakapreposition naman po yung ating mga modular tent sa mga barangay. Earlier on, nakapag-distribute na po tayo sa kanila just in case na kailanganin po nila. Kaya naibibigay po yung ganong serbisyo. Sa pagkain naman po, hot meals are provided and then food and non-food items are also provided sa tulong po ng national government. Pero Hello.
tulad nga binabanggit ninyo, kung mas may daragdag pa ng mga tent, mas malaking bagay kung hindi mabibigay sa mga nasa evacuation center ay mga pasyente sa ospital, Dr. Dasera, sa mga hindi pa ho gumagana na buong ospital pwede tumanggap ng mga pasyente. Meron po bang pangangailangan bukod sa mga tubig, sa mga pagkain, ano yung mga pwede pangangailangan na malimit yung marinig na dapat na siguro pagdadaan po ng pansin sa mga gusto magpadala po ng tulong dyan? Opo. Sa ngayon po, ang immediate need po talaga, although na-restore na po yung supply ng tubig, tulad na sabi ko po kanina, 80% pa lang po nung ating syudad ang may supply na ng tubig. May nanatili pa rin pong pangangailangan ng 20%. Habang patuloy pa rin po yung aming na-experience na pagyayanig, kinakailangan po talagang yung iba ay manatili po muna sa mga evacuation center. Lalong-lalo na po, meron pong instruction yung ating mahal na Mayora, Lori Di Pacquiao, na tuloy pa rin po yung suspension ng classes at all levels. Although sa work naman po, sa lokal na pamahalaan po ay meron na pong mga remedyo o paraan para po mapagpatuloy po yung serbisyo sa ating mga kababayan. Dr. Dasera, maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Siguro paintudutan pa rin po ninyo kami na tumawag sa inyo paminsan-minsan sa mga update po para na rin po sa kapakanan po na ating mga kababayan na narito po sa Maynila at may mga kaanak po o taga dyan po talaga sila sa General Santos City. Dr. Dasera, maraming salamat po sa inyo, sir. Okay po. Ka-Orly, pwede ko lang pong idagdag. Go ahead po. Pagkatapos po nung ating search, rescue, and retrieval phase, we will be proceeding with the recovery na po, initial recovery. At and then after this, doon naman po kami sa rehabilitation and recovery. Doon po ang maraming pangangailangan ng lungsod, po for reconstruction ng mga damaged structures po, lalong-lalo na po yung mga residential houses. At patuloy pa rin po ang pangangailangan natin sa pagkain dahil hindi po natin nalalaman kung kailan po titigil itong mga aftershocks na to at kung kailan po talaga magno-normal na po. Dahil sa may mga malls pa rin po tayo dito na hindi nagbubukas, although yung maliliit po ay nakapagbukas na yung mga maliliit na wala naman pong danyos ay nakapagbukas na. Pero yung mga major malls and markets po natin ay nanatili pong sarado. Alright. Kaya yun po, patuloy po ang pangangailangan natin sa pagkain, tubig at yung mga reconstruction materials po. Thank you, Dr. Dasera. Sa ulitin po, maraming salamat. Magandang umaga po. Ingat po kayo dyan, sir. Thank you po. Maraming salamat po. Ang pinuno ng General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Dr. Agripino Dasera Jr., mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.